Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na nandito sa loob ng panambahan, maging sa ating mga kapatiran na patungo pa lamang, praise the Lord, sa ating panambahan. Amen? Maaari bang anyayahan ko ng bawat isa ay tatayo? Hallelujah! Palakpakan natin at purihin natin ang ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! For He is worthy to be praised. Hallelujah! Mga kaingay tayo, mga kapatid, na may kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. For He is great, mga kapatid, sa buhay natin. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Another privilege, mga kapatid, that we have, o yung ine-enjoy natin, mga kapatid, na nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. As we start our service, hallelujah. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Maaari ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Diyos? Hallelujah. Bilang pasimula ng ating pananalangin sa gawing ito, hallelujah. Amang banal, O God, kami patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Naririto, Lord God, ang iyong mga anak, O God, hallelujah, na kami, Panginoon, patuloy, Panginoon, na mamanikluhod, O God, sa iyong harapan, na humihingi, Panginoon, ng pagkakataon, O God, na muli mong linisin ang aming mga puso't isipan, O God, hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, bago pa man kami lumuhod, hallelujah, allow us, O God, to give our praises, Panginoon, na sa iyo lamang nararapat. At sa gabing ito, Panginoon, we pray sa aming mga kapatiran na papunta pa lamang, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang mag-ingat sa kanila gaya ng pag-iingat mo sa aming narito na, Panginoon. At we pray, Lord Jesus, ano man ang aming mapapakinggan sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Lord God, ang patuloy, Panginoon, hallelujah, na maging kalakasan ng buhay spiritual namin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pasimula hanggang sa matapos, we're claiming, Lord God, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang kikilo sa apat na sulok na santuaryong ito, Panginoon. Hallelujah. At kami, Panginoon, ay hallelujah, ay kiniklaim na namin, Lord God, ang mga kasagutan sa bawat daing ng iyong mga anak, Panginoon. At ikaw rin, Panginoon, ang malayang magbukas sa aming mga puso't isipan, malaya kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, sa iyong kaluwalhatian, sa pinakamataas. Hallelujah, at makapangyarihang pangalan, in the mighty name of Jesus. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Shall we shout, thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Praise the Lord. At malaya po tayong makakaupo pansamantala, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, sa Filipos chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Praise God. Madaling mag-pray, tama? Paano yung tinuturo natin sa mga bata mag-pray? Ipikit ang mata, kamay sa dibdib, at iyuko ang ating mga ulo. Ganun kasimple ang pasimula ng prayer. Pero mga kapatid, paano natin sisimulan yon? Hallelujah. Siyempre, lagi natin binabanggit, mga kapatid, ang paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Praise the Lord. At higit sa lahat, mga kapatid, hindi pa man natin nakamit yung mga bagay na pinagpipray, simulan na nating pasalamatan. Ibig sabihin nun, mga kapatid, regardless kung ano ang kasagutan ng ating Panginoon, we must be thankful, mga kapatid, dahil yun ang kaparaanan, yun ang kasagutan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, hallelujah, ang kadahilanan, mga kapatid, o yung pagpapanalangin natin, mga kapatid, once we pray, we are putting our faith sa panalangin na yon, mga kapatid, kasi hindi natin bibigkasin ng ating mga labi ang mga prayer na yon kung hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Hindi ka naman basta lang humingi sa Panginoon o pinag-pray mo si brother o si sister nang hindi walang pagmamahal, at hindi ka basta lang nag-pray dahil feeling mo, mga kapatid, is basta nag-pray ka lang, mga kapatid. Hindi ganon. We are praying because we believe. Dahil naniniwala tayo, mga kapatid, that our God, mga kapatid, hallelujah, is able to hear kung ano ang ating mga panalangin, mga kapatid. At sa gabing ito, mga kapatid, patuloy nating purihin ang ating Panginoon
sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa bawat isa mga kapatid na patuloy nating nararanasan ang presensya at pasensya at ang biyaya ng ating Panginoon mga kapatid. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah, na patuloy nating nararanasan ang lahat ng iyon. Amen? Sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kapaguran spiritual, na hindi lahat ng pagkakataon mga kapatid ay malakas tayo spiritual, pero sino ang nagpapalakas? Ang ating Panginoon. Amen. Sa gabing ito mga kapatid, kalooban ng Diyos na nandito tayo at maging sa ating mga kapatiran na nasa kanilang tahanan, nanonood, praise the Lord, kalooban ng ating Panginoon na inuna natin siya mga kapatid. Amen. At sa gabing ito mga kapatid, sino ang may pasasalamat? Praise the Lord. Amen. At sa gabi ito mga kapatid, allow me to thank the Lord, hallelujah, na patuloy kami mga kapatid na dumadaing sa ating Panginoon, hallelujah. Hindi lang sa physical mga kapatid na mas maging malusog kami. Bukod pa doon mga kapatid, financially, we are praying, spiritually mga kapatid, na the more kaming ilapit pa ng ating Panginoon sa kanyang gawain, hallelujah, naturuan pa kami ng ating Panginoon na we must not doubt kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon, mga kapatid. Especially this week, mga kapatid, hallelujah, yung dalawa kong kasamang buntis sa office, yung boss ko at isa kong subordinate, mga kapatid, hallelujah, nagbi-bleeding. So, yung isa naman, okay lang kahit mag-bleed siya kasi, term niya na. Tapos yung isa naman, mga kapatid, is hindi pa. Tapos ako, mga kapatid, yung nagpipray, sabi ko, Lord, ayoko nang mangyari yung nangyari before. At syempre mga kapatid, sa prayer ko, nasabi ko, Lord, ayoko na one of my family members, o kung sino man sa mga malapit sa akin, nasabi ko, Lord, ayoko na may ganong sitwasyon na mangyari. Kasi sabi ko, once is enough na maramdaman ko, ayoko na sa mga malapit sa akin, yung mga ganong thought, mga kapatid. And I rebuke, mga kapatid, yung bulong ng kaaway, na parang nag-feed mga kapatid ng negative na binibigyan tayo ng fear. Sabi nga nila, di ba, once we hear or once we feel, mga kapatid, the work of the devil, tell them, you're such a liar, mga kapatid. At amen, mga kapatid, because of that, mas naniniwala ako, mga kapatid, once I place my hand, mga kapatid, sa aking tiyan, I believe, mga kapatid, that the Lord is working, hallelujah, hindi lang sa buhay ko, mga kapatid, pati sa mga taong pinagpipray ko. And I know, mga kapatid, na hindi maikli ang kamay ng ating Panginoon. Ano yung pinagpapasalamat ko doon, mga kapatid? Because of the guidance of the Lord, mga kapatid, hindi lang sa buhay ng inyong lingkod, maging sa mga taong pinagpipray ko, mga kapatid. At syempre, kung paano, mga kapatid, minomold tayo ng ating Diyos, na we must not fear kung ano yung or ini-inject sa atin ng kaaway, kundi mas kailangan ipakita natin na we are stronger than them. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Thank you, Jesus, sa pagkakataon at sa opportunity na patuloy niyang pinapakita na mas malakas tayo kaysa sa gawa ng kaaway. Amen. Sa gabi ito, mga kapatid, maaari ko ba kayong anyayahan? Praise God. Hallelujah. That we must believe, mga kapatid, na sa presensya ng ating Panginoon, hallelujah, meron tayong kalakasan because in the presence of the Lord, mga kapatid, hallelujah, samot-saring emosyon, samot-saring kalakasan ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? At tayo aawit, mga kapatid, that we love in the presence of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. In your presence, with singing praises, love to stand and rejoice. I love to be in your presence. Love to be in your presence with your people, singing praises. Love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You gave me wisdom to rejoice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice.
lift my hands and raise my voice. You set my feet. You set My feet to dancing. You fill my heart with song. You gave me reason to, and I will rejoice. rejoice. I will rejoice. Paano yung mag-rejoice, mga kapatid? We rejoice. I will rejoice, for He made my to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for He made my Rejoice to rejoice. I love to be in your presence. I love to Be in your presence with your people singing praises. Love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet. You set My feet to dancing. You fill my heart with song. You gave me reason. You set my feet. voice. Rejoice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You gave me reason. Hallelujah. Rejoice. Rejoice. Oh, praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Let's acknowledge, mga kapatid, from time to time, hallelujah, that our God, mga kapatid, is good sa buhay natin. So much, mga kapatid, that walang exact word, mga kapatid, na makakapag-measure how good our God is, mga kapatid. Hallelujah. Let's look back, mga kapatid, what God has done in my life, na nandito ako ngayon sa harapan. Hallelujah, para masabi kong mabuti ang ating Panginoon. Hindi lang sa buhay ko, mga kapatid, kundi sa buhay nating lahat. Let's look back, mga kapatid, hallelujah, on what God did, mga kapatid, upang malaman natin, mga kapatid, na mahal ako ng ating Panginoon. And bukod doon, mga kapatid, let's look forward. Habang ako'y nandito, Panginoon, anong kaya mo bang gawin sa buhay ko? At habang ginagawa ng ating Diyos ang mga bagay na yon, ano ang kaya mong ibigay, hallelujah, sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise your goodness. Your mercy, His favor. Minsan pa, mga kapatid, your kindness, oh God. Hallelujah. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy, oh Lord, draws me to be like you. Your favor is my delight. And every day, oh, it's awaken our praise, mga kapatid, to see that the Lord is working in our life. Hallelujah. From my heart, you are good. Oh, thank you, Jesus. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Hallelujah.
mercy is forever, your kindness. Your goodness, oh God, draws me to your side. Your mercy, oh Jesus, His favor is God above. Every day I'm awake in my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. Yes, you are, oh Lord. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. Hallelujah. You are good. You are good. Your mercy is forever. Goodness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever, oh God. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Minsan pa, your kindness. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Let your voice be heard. You are good. Yes, you are, oh Lord. You are good, oh God. Walang kapantay, mga kapatid, ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin, oh John. You are good. You are good. Your mercy is for... Hallelujah. Minsan pa nating awitin, mga kapatid, without the instrument. Let's place or let's sing this song, mga kapatid, na nanggagaling sa ating mga puso. Yung tipong, Lord, hallelujah. This is the song na inaalay ko sa'yo sa oras na to, oh God. Hallelujah. You are good. You are good. You are good. The Lord will do something tonight, mga kapatid, as we acknowledge His goodness. Hallelujah. You are good, oh God. Hallelujah. You are good. Minsan pa, hallelujah. You are good. You are good. Thank you, Jesus. You are good. Your mercy is forever. Shall we clap our hands to the Lord, church? Hallelujah. Let's give their praises na deserve na ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
If we really believe that the Lord is good, I will praise the Lord na nanggagaling sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Without reservation, I must praise the Lord. Hallelujah. 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 For I believe that the Lord is in this place. Hallelujah. He will do something tonight, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang handa ng ating mga puso, mga kapatid, sabihin natin, God bless you, Brother Eman. The Lord. God bless you, mga kapatid. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay magkasama-sama upang tayo ay manalangin. Amen. Praise God. So, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And hindi ko po alam kung may live po ba? Wala. So, exclusive lang po ang ating prayer meeting ngayon. So, iba pa rin talaga, di ba? Pag umaattend tayo ng face-to-face. Ano man ang mangyari sa internet, narito ka. Amen. So, sige. Tayo po ay magbabasa sa Exodus chapter 30, verse 37. But as for the incense which you shall not make any for yourselves. According to its composition, it shall be to you holy for the Lord. So, maraming ingredients yan, mga kapatid, yung incense na yan. And kabilin-bilinan ng Lord na huwag kang gagawa para sa sarili mo. Amen. The key word is yourselves. Amen. Sabihin nga natin, yourselves. Amen. Yan. Sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring nyo itong banal para sa Panginoon. At sabi nga dyan sa 38, ang sino mang gagawa nito para gagamitin pabango, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. So, sa madaling salita, mga kapatid, noong Old Testament, kapag banal, bawal. Pag sinabi ng Lord na bawal, bawal. But, salamat sa ating Panginoon ngayon, kahit nasa grasya tayo, kahit sinasabing bawal at nagagawa natin, nabibiyayaan pa rin tayo ng habag. Amen. Pero dati, pag sinabi ng Lord bawal, bawal. Kasi pag ginawa mo, patay ka. Amen. So, tayo manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat na kami ay naririto, Lord God, sa panambahan mo upang sama-samang manalangin sa iyo, Lord. And I pray, Lord God, sa gabing ito na kasihan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, maging buhay ito sa aming mga puso, Lord God, at tumalima ito, Panginoon, sa aming buhay, O God. And I pray, Lord, hallelujah, I declare blessing, Panginoon, na ang aming mga magiging panalangin sa gabing ito ay magiging mabangong samyo, hallelujah, sa iyong trono, sa kalangitan, Panginoon. And I rebuke every pagod, Panginoon, ginagawa ng kaaway, nakakahadlang sa gabing ito, sa pangalan mo, Jesus. And I claim blessing, Lord, restoration, regeneration, nagmumula sa iyo at sa ilamang lahat ng kapurihan at pagsamba. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon at makakaupo na tayo, mga kapatid. So, tayo po, mga kapatid, ay nasa tabernacle prayer pa rin. So, nasa series pa rin. Tama po ba? Tabernacle prayer pa rin to? Yes. Yan. So, tabernacle prayer ito, mga kapatid. Dito tayo sa chapter 4. Why prayers are unanswered? Amen. Bakit may mga panalangin na hindi sinasagot ng Panginoon? Have you wonder why, mga kapatid?
sa sobrang tagal na ng panalangin natin, bakit hindi kaya sinasagot ng Panginoon? Parang may favoritism ang Panginoon. Bakit pag sa kanya? Bakit pag kay Brother Mel dyan? Bakit pag kay Brother Ricky, pag sila nanalangin, ang bilis ng tugon? Bakit pag sa akin, hindi? Amen? Have you wonder why, mga kapatid? Prayers are unanswered. So, balik tayo ng konti, mga kapatid, ng Wednesday. So, balik tayo ng konti ng Wednesday. Naalala niyo yung strange fire? Natatandaan pa po ba natin sa ating mga classmate? Sa Wednesday school natin, mga classmate. Natatandaan niyo pa po ba ang strange fire? Or tuwing Wednesday lang ang strange fire? Amen. So, di ba sabi mga kapatid, ang brazen altar, hindi ka pwedeng maglagay ng sarili mong apoy. Dahil bawal. Ano nangyari dun sa anak ni Aaron nung gumawa sila, siniliban nila ng sarili nila, namatay sila. Amen. So same here mga kapatid. Sabi diyan, huwag kayong gagawa ng insenso para sa inyong sarili. Dahil ito'y banal, holy, for the Lord. Amen. Sabi ng Biblia mga kapatid, marahil ilang beses na natin narinig ito mga kapatid, that God is a prayer-hearing God. Lahat ng panalangin mo mga kapatid, naririnig yan ng Panginoon. Kahit panalangin ng unbeliever mga kapatid, yung mga sinasabi natin hindi pa nakakakilala sa Diyos, lahat ng panalangin nila ay naririnig ng Diyos. But it doesn't mean na lahat ng prayer ay sasagutin. Amen. Dapat po nating maunawaan ito mga kapatid. According to Psalm 65 verse 2, God is a hearing God. God is a prayer hearing God. Amen. At sabi pa sa John mga kapatid 15:7, ano man ang hingin mo sa Diyos, it shall be done by Him. Pero hindi lang nagtatapos doon mga kapatid. Dahil sometimes, prayers are unanswered. So, mapag-aaralan natin mga kapatid. So, kanina, sinabi natin, ang keyword ay yourselves. Sabihin nga natin, yourselves. Via yourselves. Yan. Dahil madalas mga kapatid, si self, ang root cause kung bakit ang panalangin ay hindi nasasagot. So, number one reason, itong mga sarili natin. Amen. Hindi kasalanan ng katabi mo kung bakit hindi nasasagot ang panalangin mo. Hindi kasalanan ng Diyos kung bakit hindi nasasagot ang panalangin mo. In fact, gusto ng Diyos sagutin lahat ng panalangin. Pero, it matters yourself. Merong malaking factor kung bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Amen. Dahil most people or many people they seek gifts more than the giver. Amen. Many times, narinig na po natin ito, na mas madalas kasing manalangin sa material blessing ang tao kaysa manalangin ng relasyon sa Diyos. Amen. Isang magandang example dyan mga kapatid is Israelites sa wilderness. Amen. Ilang beses na nila from 10 plagues, nakita nila yung kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat ng false god, lahat ng Diyos-Diyosa na sinasamba ng Egypt, binali ng Diyos. Lahat ng ginawa nilang Diyos-Diyosan, tinumbasan ng Diyos. Nakita nila yan. At sa wilderness, maraming beses, nagpakita na milagro ang Diyos. Nandyan yung manna, nandyan yung quail, pillars of fire, pillars of cloud, and etc. Yet, ang kanilang mga puso ay nagnais pa at nag-yearn for gold and silver. Amen. Amen. Praise the Lord.
According to Exodus chapter 20, mga kapatid, mas pinili pa rin nila yung sarili nilang kagustuhan. Amen? Di ba? Nawala lang ng konting leader nila, si Moses. Ano nang ginawa nila? Nagtayo na sila ng Diyos-Diyosan. So sa madaling salita, napakabilis magbago ng isip ng tao kapag hindi sila napagbibigyan. Amen. Kapag hindi pumapabor sa kanila ang mga bagay-bagay, mabilis sila magdesisyon ng para sa kanilang sarili. Right? Amen. Tulog ba kayo, mga kapatid? Amen. Pagod na ba kayo? Praise the Lord. So, dito, mga kapatid, naging self-centered sila at nag-lead ito sa kanilang idol worshiper. Amen. So, dapat po nating malaman, material things, money, riches, is not a sin. But the love of money. Amen. The love of material things. Gusto nga ng Diyos, yumaman ka eh. Pero baka hindi ka ready. Gusto nga ng Diyos, gumaling ka. Pero baka makalimot ka. Amen. Baka nagpe-pray ka lang ng kagalingan kasi may sakit ka na. Amen. Pero nung wala kang sakit, baka hindi ka nagpe-pray. So, same logic, mga kapatid. So, let's examine, mga kapatid, no, why prayers are unanswered. So, ilan lamang ito, mga kapatid. Number 1, let's read Psalm 66, verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Amen. So, basahin natin sa Tagalog. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Regarding iniquity, alam natin ang iniquity. So, sin, transgression, iniquity. Sin, the transgression of the law. Transgression, tuwirang paglabag sa law. At iniquity, namumuhay ka sa kasalanan. Amen. So, ang tawag doon, reprobate man. Kapag namumuhay ka na sa kasalanan, iniquity na yon. Lovers of iniquity. Kaya nga kapag nagpe-pray si David, blot out my iniquity. Kasi namumuhay na siya sa kasalanan. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking mga kasalanan. Dahil alam ko, nagkasala ako. Bakit? Bakit importante ito, mga kapatid? Bakit naka-incline ang kasalanan para hindi masagot ang panalangin? Amen. Because, according to Genesis, mga kapatid, it is written, Genesis 4:4, it is written, mga kapatid, God refused to accept Cain's offering because he had regarded sin in his heart against brother. Amen. Meron siyang kasalanan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na malaking factor sa kagalingan ang kasalanan. Amen. Sabi nga, kung hindi po ako nagkakamali, this was stated by John Beaver sa Killing Kryptonite. Nag-echo po yung ano ko eh. Wala si Pastor. Ayan. Sabi niya, mga kapatid, sa libro niya, bago mo ipag-pray ang kagalingan, ipag-pray mo muna ang kasalanan. Amen. Kasi, ano yan sakit internal, spiritual. Sometimes, hindi tayo gumagaling kasi dahil sa kasalanan. Pero kapag ipinatawad ng Diyos yung kasalanan natin, sumasabay ang ating katawan. Amen. So, malaking factor ito, mga kapatid. Konting testimony po, no? Meron po tayong pinagpe-pray sa Chinese Gen. Nung pumunta ako doon, mga kapatid, first time, naputulan na siya ng paa, puputulan pa ulit dapat. I-adjust. Dahil daw sa bacterial infection. Then, tumatak kasi sa isip ko yun, mga kapatid, na humingi ng tawad bago mag-pray sa healing.
pinag-pray. Ginawa natin mga kapatid, sa tulong din ni Sister Rose. Pinag-pray natin siya ng repentance and healing. Tuloy-tuloy yun mga kapatid. And kanina, galing po ako doon, ang verdict or decision ng doktor, depende na lang sa kanila kung gusto pa rin nilang ipaputol. Meaning, gumaling na yung kanyang paa. Nawala na yung bacteria, nawala na yung mga infection, at pwede na silang lumabas. Praise the Lord! Dahil ang tagal na rin nila doon mga kapatid. Going 3 months. Pero through prayer mga kapatid, gumagaling talaga ang tao. Amen. Hindi dahil pinag-pray ko sila, pero dahil sumampalataya sila sa Diyos. Amen? So, actually, dalawa sila mga kapatid. Yung isa nakalabas na, 6 months na siya nandun. Then, we pray mga kapatid. Pinag-pray po natin. Then, dalawang session ng prayer, nakalabas na siya. Amen? Pumayag na sa promissory note. Imagine mga kapatid, ang bill nila is 1M. Bawal lumabas. Hanggat hindi at ang promissory note, 50%. Magkano 50%? 500K. Ang trabaho niya ay minimum wage. Saan niya kukunin yun? Pero dahil sa kilos ng Diyos, mga kapatid, pinayagan sila na kung magkano lang ang kaya, pwede na silang lumabas. Praise the Lord. Di ba? Gumagana talaga ang panalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, isang malaking factor pala yun mga kapatid na magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan kapag mananalangin tayo. Kasi itong why prayer is unanswered, nakaharap na po siya sa insenso sa golden altar of incense. So meaning, nakatapos na siya ng brazen altar, ng brazen laver, nasindihan niya na yung kandila, kumain na siya ng tinapay, nakaharap na siya sa di ba? Nasa golden altar of incense na sila. Kaya nga wag ka daw gagawa ng ibang insenso. Amen. Number 2, workers of unrighteousness. Ayan, Isaiah 1:15, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. So, in modern times, wala naman dugo ang kamay natin. But alam natin yung mga unrighteousness. Alam natin yung mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo mga kapatid, kapag namumuhay tayo sa kasalanan, gumagawa tayo ng mga hindi dapat, ano yung mga hindi dapat? Baka akala natin pagpatay kasi may blood. Hindi. Yung hindi tayo manalangin. Di ba? Yung may galit ka sa kapwa mo, unrighteous yan Di ba? Yung, hindi ka umattend ng panambahan, kasalanan. Command kasi yun Hebrews 10:24, command yun, na dapat pala dumadalo tayo sa panambahan. Kasi nakagawian na to ng ilan Pinabayaan na to ng ilan. Tumalikod na sila sa sound doctrine. Amen. Sabi niya dyan, balik tayo doon mga kapatid sa Isaiah 1:15. When you spread out your hands. Di ba, minsan nag-pray tayo, nakaganyan pa. Magtatago daw ang Panginoon. Amen. Hindi ko kayo papansinin. Kahit magpatira pa ka pa, kahit nga, sabi nga ni Pablo, kahit sunugin mo pa yung sarili mo. Di ba? Kahit anong klaseng iyak ka, kahit lumuha ka na ng dugo, kahit paulit-ulit ka pang manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Dahil, marami kayong pinatay na tao. Pero hindi physical na pinatay na tao. Sa isip, sa puso natin, pumapatay na tayo. Amen. Lahat ng unrighteousness, mga kapatid. Amen. So, ganun din mga kapatid. In example din na si Cain. Si Cain pa rin yung nag-example niya mga kapatid. Na hindi ka talaga sasagutin ng Panginoon. So yan, nalalaman na po natin kung bakit hindi tayo sinasagot ng Panginoon. Kahit pray tayo ng pray, hindi tayo sinasagot. Hindi nga tayo papansinin Kahit ilang oras ka pa manalangin, kung may kasalanan ka sa puso mo, hindi naman to sinabi ng Bible, pero siguro sabi ng Diyos, bahala ka dyan. Hindi mo pa nare-realize yung mga bagay-bagay.
Amen. Praise God. So, number 3 tayo. Mabilis lang po tayo mga kapatid. Pride and arrogance. Number 3. Psalms 101 verse 5. The one who has a haughty look, and a proud heart, him I will not endure. Kumbaga, titiisin ko yan, sabi ng Diyos. Sino mang lihim na naninira sa kanyang kapwa, ay aking wawasakin. Ang mga hambog at mapagmataas, ay hindi ko papalagpasin. Patungkol yan sa panalangin, mga kapatid. Amen? Sabi pa sa 1 Peter, mga kapatid, basahin po natin, mga kapatid. First Peter. Yan. Ay, hindi, wag na yan. Shortcut na lang natin, mga kapatid. Isang example dito, mga kapatid, na tinukoy. Na meron daw isang babae, matagal niya nang pinagpe-pray, yung kanyang asawa, na gumaling yung kanyang asawa. Pero hindi gumagaling. At itong, mga kapatid, itong pastor na ito, nangusap sa kanya ang banal na spirito. Sabi niya doon, the reason her prayers are not heard is because she is very prideful and arrogant towards her husband. Siguro, siya yung may trabaho, tapos si asawa niya, dahil nga may sakit, hindi na makapagtrabaho, nagiging prideful at arrogant na siya sa kanyang asawa. Kaya doon sinabi yung 1 Peter na dapat magpasakop. Amen? So, siguro sa mga asawang babae na minsan, kaya pala hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin kasi hindi tayo nagpapasubmit. Amen. Sa lahat naman, in general speaking, bakit hindi sinasagot ang ating panalangin? Baka hindi tayo submissive. Amen. Baka hindi na tayo nagpapasakop kay pastor. Di ba? Bakit ako magpapasakop? Parang mas marami na akong alam kay pastor. Amen? Bakit ako magpapasakop sa aking asawa? Mas mataas sahod ko sa kanya. Hindi talaga masasagot ang panalangin natin. Mas malaki na yung kinikita ko. Kaya, di ba? Amen. Praise the Lord. Many times, instead of seeking and praying according to God's will, mga kapatid, pinapalitan natin yung ating will sa will ni Lord. Mas gusto natin sundin yung will natin kaysa sa will ni Lord. Then, we expect na mag-a-approve si Lord. Kumbaga, nag-pray tayo na meron na tayong desisyon. Amen? Na parang pag nag-pray tayo, Lord, aprobahan mo na lang to. Ginawa na lang natin taga-selyo ang Lord. Na, Lord, ito na yung desisyon ko, aprobahan mo na lang. Sasabihin pa natin, let your will be done. Aprobahan mo na lang to, Lord. Di ba? Minsan, ganun po tayo manalangin. Praise the Lord. And, paano ba natin malalaman? Laging tanong, paano po ba malaman kung will ba ito ng Panginoon? Amen? Romans 8:26, isa sa mga sagot. We can seek God's will through written word and Holy Spirit. Nakasulat na sa Biblia ang kalooban ng Diyos. Amen. Babasahin na lang natin. And the Holy Spirit will, confirm it. Iko-confirm ito sa atin. Amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Minsan hindi natin alam yung kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng banal na Espiritu na ipaalam sa atin yung mga dapat nating ipanalangin na kalooban talaga ng Diyos. So, ganun pa rin. Sa pagluhod pa rin. Number 6 po tayo. Tama ba? 6 na ba?
5 pa lang. Tama, 4, sorry. So, James 4:3. Ayan. Number 4, lustful desire. Amen. James 4:3, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on pleasure. Amen. Nananalangin tayo minsan. Ayan. At kung humingi naman kayo, wala kayong matatanggap dahil humingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Maling motibo. Lustful desire. Lustful, mga kapatid, hindi lang naman ito patungkol sa laman or sa opposite sex or sa mga pagnanasa ng laman. It includes our motive na nananalangin tayo pero meron tayong motibo na gawin ito para sa sarili nating kapakinabangan. Amen. Lord, payamanin mo lang ako. Ipapakita ko sa kanila na kaya kong umangat. Amen. Mali agad yung motibo. Amen. Lord, bigyan mo lang ako ng magandang trabaho para maipakita ko sa mga nang mamaliit sa akin na mali sila. Amen. Tama po ba yung prayer na yon? Amen. Amen. So, sa mga sarili, amen. Lord, bigyan mo lang ako ng sasakyan, lilibutin ko ang Pilipinas. Amen. O kaya naman, anong mas tama? Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para maisabay ko yung mga kapatiran along the way. Amen. So, mas maganda pa pakinggan. Amen. Papasakin mo yung mga homeless. Amen. So, number 5 po tayo, mga kapatid. Ayan. So, ito yung kanina. John 5:14-15. Hindi tayo nagpe-pray according sa kalooban ng Panginoon. Amen. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Take note, mga kapatid, we ask anything. Lahat. Walang limitation. Kahit ano pa lang ipag-pray mo, kahit ano, basta kalooban, papakinggan ka ng Diyos. So, we should not limit the power of God, mga kapatid, kung nasa kalooban tayo ng Diyos. Ito ba yung sinasabi natin kanina, gusto lahat ibigay sa iyo ng Diyos. Kung tutuusin, gusto ng Diyos, gumanda ang buhay mo. Pero hindi tayo nagpa-pray sa kalooban niya. Very clear, mga kapatid. If we could just pray according to His will, mga kapatid, if we ask anything, name it. Sabihin po sa iyo ng Diyos, sky is the limit. Kahit ano, manalangin ka lang ayon sa kalooban ko. Amen. And next, mga kapatid, if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Praise the Lord. See, petition. Sino lang ba ang may mga karapatang magbigay ng petisyon? Sino na, mga kapatid? Amen. Lawfully speaking, sino lang ang pwedeng humingi ng petisyon? Yung may mga karapatan lang. Amen. Praise the Lord. So, kung minsan, petisyon tayo ng petisyon sa Panginoon, hindi natin ine-examine yung sarili natin. Amen. Kumbaga, kilala niyo si Boy Karapatan? Kilala niyo ba? Yung barker, bigyan ng karapatan yan. Hindi niyo kilala yung mga kapatid, good vibes yun. Ayan. So, meaning, mga kapatid, the word petition here, mga kapatid,
is a strong word. Strong word yan, mga kapatid, na petition. Those who are the sons of God can make petition to His Father kapag may karapatan ka. And paano mapabilang? Paano mapabilang, mga kapatid? Paano ka maging kapamilya ng Diyos? John 1:12. Punta nga po tayo sa John 1:12. Baka magkamali ako eh. John 1:12. Ayan. Tama. Praise the Lord. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. So magkakaroon ka ng karapatang pumitisyon. Amen. Pero kung hindi ka kapabilang, mahirap. Amen. Praise the Lord. So very mababaw na example, mga kapatid. Kung isa kang magulang, may lumapit sa yung teenager, humihingi ng pantuition, bibigyan mo ba? Ano sasabihin mo? Kamag-anak ba kita? O, di ba? Mahirap. Ganon din sa Diyos. Ganon din sa Diyos, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Ayan, number 6 na po tayo. Hindi po tayo nananalangin may pananampalataya. 6 pa lang, 6. James 1:6 and 7. Not praying in faith. Balik muna tayo. Ano ba yung faith? Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Yung mga bagay na inaasahan natin, na bagaman hindi natin nakikita, inaangkin na natin na mangyayari. Amen. So, malaking kalaban ng faith. Ano yung kabaliktaran ng faith, mga kapatid? Sight. Diba? Yung ating mga mata. Dahil ang pinakakalaban ng pananampalataya ay mata. Amen. Nananampalataya tayo, nagpe-pray tayo, nagpe-pray tayo ng kagalingan, pero nakikita natin yung ating sarili, parang walang resulta. Then doubt strikes, mga kapatid. Nahahadlangan ang faith. Amen. Basahin po natin ito. But let him ask in faith with no doubting. Pag nanalangin ka, huwag ka nang mag-alinlangan. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Dahil kung ikaw daw ay nananalangin na walang pananampalataya, para ka lamang alon, na kung saan lang ihipin, hanginin ng hangin, doon ka lang pupunta. Amen. We are called to stand out. Sumalangot ka sa tide. Salungatin mo yung agos. Amen. Sampalatayanan mo kahit hindi pa natin nakikita. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Amen. Kasi nga, sabi ni Santiago, kung ikaw ay isang taong nananalangin pero doubtful ka, ikaw ay pabago-bago ng isip, sabi ni Santiago, sabihin mo sa taong yan, huwag mong asahan na diringgin ka ng Panginoon. Amen. Kapag tayo nananalangin na parang hindi naman totoo, Lord, pinagpe-pray ko to pero wala naman changes sa katawan ko. Nagda-doubt na tayo. Lord, ano ba? Alam po natin yan, mga kapatid, mayroon tayong mga pinagpe-pray pero dahil sa ating mga mata na nakikitang parang walang resulta, nagkakaroon tayo ng doubt. Pray tayo, Lord, gusto ko manumbalik, gusto kong lumago, gusto kong magkaroon ng spiritual maturity, spiritual growth, pero parang nakikita natin yung sarili natin, nakikipag-away pa rin naman ako. Nakikipagsagutan pa rin naman ako. Meron na tayong doubt. Kaya sabi ni Santiago, sabihin mo sa taong yan, wala siyang makukuha sa Diyos. Hindi siya didinggin ng Diyos. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon.
Last, number 7. Ayan, sin unto death. So, sabi kasi ni John, may mga kasalanang hindi hahantong sa spiritual death. Pero may mga kasalanang hahantong sa spiritual death kapag nagpatuloy ka. Sabi diyan, if anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that he should pray for that. Amen. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Dahil kung minsan, mga kapatid, dahil sa alam nating kasalanan, alam natin yung kasalanan ng isa nating kapatid, ito yung nagiging hadlang para hindi natin sila ipag-pray. Amen? Hayaan muna natin yan para magdusa siya. Amen? Pag nalaman natin na nagkasala yung kapatid natin, minsan hindi natin pinagpipray. Bahala siya dyan. Mag-suffer siya ng consequence. Amen. Kasi, doon nangyayari, mga kapatid, na nahahadlangan yung ating panalangin. Amen? Dahil, alam natin ito, mga kapatid, kahit hindi ko na i-elaborate, mga kapatid, if we know that our brother or sister ay nagkasala, much more na ipag-pray natin sila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At dito po ako magtatapos, mga kapatid. Babalik lang tayo, mga kapatid, sa key verse. Sa Exodus 30, verse 37. But as for the incense which you shall make, you shall not make any for yourselves. Nagbigay ng instruction ng Panginoon, mga kapatid, kung paano gawin ang insenso para maging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Amen? Because this is holy for the Lord. What does it mean, mga kapatid? Kapag po tayo lumuhod, tandaan po natin ito, mga kapatid, kung bakit hindi sinasagot yung ating mga panalangin. Maybe you hate your brother, galit ka sa kapatid mo, may kasalanan ka, mali motibo mo, doubtful ka, masyado ka nag-aalinlangan, nakakala mo wala kang pag-asa, pero yan lang ang sinasabi ng mga mata mo. Pero the faith says, kahit hindi mo makita, pwede. Sabi sa awit, even when I don't see, you are working. Kahit hindi mo maramdaman, He is working. Kahit hindi mo makita, gumagawa ang Diyos. Pray, pray, pray. There's no other way. Sabi nga ni Don Moen, trust and obey. Trust and obey pala yun. Pray. Kasi wala nang ibang paraan. Amen. At kung gusto po natin maging mabangong samyo ang panalangin natin sa Panginoon, we should follow this example, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung ating mga sarili ang maging hadlang para hindi masagot ang ating panalangin. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. At sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, Jesus. First step na gagawin po natin, kung gusto natin madinig tayo ng Diyos, or dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, is for us to examine our heart.
Amen. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Healing, opportunity, or ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, malaking factor na tayo ay magsisi. Amen. Kaya, pwede po ba nating awitan ng Panginoon? Pusong Dalisay. Amen. Very basic song, mga kapatid. Pero kapag inawit natin ng totoo sa ating sarili, sabi ng lyrics, pusong dalisay ang aking nais. Amen. Nalikhain mo para sa akin. Dahil sometimes, mga kapatid, tainted ang ating mga puso. May mga bahid, hindi dalisay. At ang Diyos na nananahan sa mga busilak ang kalooban, sa mga mababa sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Madali para sa Panginoon dinggin ang ating mga panalangin kung tutusin. Sa totoo lang, mga kapatid, sabi sa John, kahit ano nga nagmamatter yung ating mga puso, ating sarili. Amen. Praise the Lord. Pusong dalisay ang aking nais, likhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo ay walang alinlangan, isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Minsan pa pusong dalisay. Pusong dalisay. Sige po, mga kapatid, tayo humingi sa Diyos ang aking ng isang pusong dalisay. Hallelujah. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo ay walang alinlangan, isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Hallelujah. At kung tayo nakapagsisi na, mga kapatid, tayo po ay malayang lumapit sa trono ng Panginoon. Let us come boldly sa trono ng Panginoon. Kung tayo tunay nagsisi, mga kapatid, huwag tayong mahiya lumapit sa trono ng Panginoon. Lumuhod. And also, mga kapatid, I encourage everyone na tayo po'y lumuhod sa harapan ng Panginoon. Kneeling down, mga kapatid, ang pagluhod, ito'y paalala at tanda na tayo ay nagpapakumbaba sa
wala tayong magagawa. Liban kikilos ang Panginoon sa ating puso. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi niya tugunin ang ating mga pangangailangan. At hindi bingi ang Diyos para hindi niya pakinggan ang ating mga panalangin. Kailangan lang po natin sumampalataya at pagsisihan ang ating mga kasalanan. In 2 Chronicles 7:14, if my people na tumawag sa aking pangalan at hanapin ang aking presensya, patatawarin niya ito at pagagalingin ang kanyang bayan. Seek the Lord while He may be found. Hanapin natin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon.
Tapos na manalangin mga kapatid. Ayan, inaanyayahan ko na tayo po ay minsan pantatayo. Sa pa natin awitan ng Panginoon mga kapatid. You are good sa Tagalog mga kapatid. Dahil tunay na mabuti ang Diyos, handugan pa natin siya na isa pang awitin. Sabing, tapat ang Diyos. Hallelujah. Sa kasalanan, ako ay pinatawad. Nilinis ng iyong dugo. Ayon ay nais kong maging katulad mo. Mananatili ako sa piling mo. Araw-araw magpupuri, ang puso ko ay awitan ka. Minsan pa mga kapatid, sa kasalanan ako ay pinatawad. Nilinis ng iyong dugo. Ngayon ay nais kong maging katulad mo. Mananatili ako sa piling mo. Araw-araw ay magpupuri, ang puso ko ay aawitan ka. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Katapatan mo'y dakila, katapatan mo'y dakila. Pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Katapatan mo'y dakila, malaya kang purihin ng Panginoon. Pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Oh, katapatan mo'y dakila, pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Katapatan mo'y dakila. Sambahin natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, sa buti mo, Jesus, sa buhay ko. Habag mo ay walang praise God, hanggan. Praise God, hallelujah. Malaya natin sambahin ang Panginoon mga kapatid sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Salamat Panginoon, hallelujah. Salamat Lord sa pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat Panginoon, hallelujah, sa pagdulog ng aming mga hinaing Panginoon, hallelujah. Salamat sa pakikinig Panginoon, na ang aming mga panalangin ay maging
mabangong insenso, Panginoon, sa iyong trono. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Masarap magpuri, mga kapatid. Ang sarap manalangin, mga kapatid. And tuloy po natin ang ating pananalangin personally sa ating mga tahanan. Dahil sarap, mga kapatid, kausapin ng Diyos. Hallelujah. Habang tayo niyayakap ng Diyos, kung tayo, mga kapatid, meron sariling prayer room, di po natin mamamalayan ang oras, mga kapatid, habang tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Praise God. And kailangan man, mga kapatid, putulin dahil tayo ay bound pa rin sa time, mga kapatid. Tayo ay magtatapos, mga kapatid. But before that, sa ating closing prayer, may I request Brother Meljan na i-lead tayo sa closing prayer. Minsan pa nating palakpakan ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita, Panginoon, na nagsilbing kalakasan namin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, Panginoon, ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang aming mga napakinggan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay may i-apply, Panginoon, namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Muli kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig na dakila, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan sa iyo, Panginoon, ay nananatili kang tapat sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, marami pong salamat, Lord. Hallelujah. Walang katumbas, Panginoon, ang pag-ibig na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At sa pansamantala namin pag-iwahiwalay, Panginoon, ikaw po ang siyang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah, kung paano mo kami dinala, Panginoon, hallelujah, ng safe, Panginoon, sa iyong bahay panambahan. Ganun mo rin kami ihatid, Panginoon, sa aming pag-uwi. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon, hallelujah, sa gabing ito. Hallelujah, at sa iyong ginamit, Panginoon, na nagdala ng iyong mga salita, Lord. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, si Brother Eman, Panginoon. Hallelujah, patuloy mong palaguin, Panginoon, ang ministry na meron siya, Panginoon. Hallelujah, at minsan pa, Panginoon, ay pinupurit, pinasasalamatan namin ng iyong kadakilaan, ng iyong presensya, Panginoon, ang iyong dakila at matamis na pangalan. Hallelujah, hallelujah. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Itinataas namin at dinadakila ang iyong pangalan, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord once again. Everybody say, thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. And we are dismissed, mga kapatid. God bless us all. And have a blessed night sa ating lahat.